officially start our e-renta orientation. Okay, let's proceed. Confirm ko lang po muna no bago ako mag-proceed. Am I clear on your end? Naririnig po ba ako ng maigi? Okay, salamat po Ka-Pedler Romel sa pag-confirm. Okay, sige. Good afternoon again everyone. So welcome to e-renta orientation, your space, your kita. Okay, so alam ko marami sa inyo excited na marinig at malaman ano nga ba tong bagong feature ni Peddler na Your Space, Your Kita, i-renta. Ano nga bang benefits nito o paano ko matutulungan nito bilang sari-sari stores na mapalago or magkaroon ng additional income. Okay, sige. So para masagot natin yung mga katanungan ninyo, no, ito ang ating topic. Ito yung ating mga i-discuss for this afternoon. So una, ano ang i-renta at ano ang benefits nito sa inyong mga sari-sari stores? Pangalawa, paano magsimula sa i-renta? Pangatlo, paano kumita sa i-renta? Pang-apat, mga dapat tandaan sa pagpaparenta gamit ang i-renta. Okay? So, siguro, before tayo mag-proceed, gusto ko i-ready ninyo yung mga Peddler app ninyo at i-update nyo to sa pinaka-latest version dahil by the end of this session, ituturo po namin sa inyo kung paano mag-update na or paano mag-set up at mag-create ng account sa e-renta. Okay? Sige. So mga dapat tandaan bago tayo mag-proceed sa pinaka-topic natin. Number 1, paki-turn on po ang ating mga camera kung kakayanin po ng ating mga data para makita naman namin ang kagandahan at kagwapuhan ng ating mga ka-peddler. Pangalawa, panatilihin po nating nakamute po tayo kung wala po tayong katanungan. Maaari po nating gamitin ang chat box para po sa mga katanungan or pwede po tayo mag-raise ng ating hands kung meron po tayong katanungan. Pang-apat, ihanda po natin ang ating mga Peddler app. At ang pang-lima, itong meeting po na ito, itong orientation po na ito ay recorded po. Para lang po sa ating kaalaman. Okay? So, ito na. Let's proceed na po, no? So, i-renta. Your space, your kita. Ano nga ba, Athena, ang i-renta? So, ang i-renta po ay isang bagong feature ng Peddler app na nagpapahintulot po sa mga may-ari ng tindahan na mag-upload at ilista ang kanilang mga tindahan para marentahan ng iba't ibang mga brands at kumpanya na nagnanais maglagay ng mga physical na advertisements o marketing collaterals. So, sa madaling salita po, kayo po ay nagpaparenta ng mga spaces sa tindahan ninyo. Ano-ano pa yung mga spaces na yon? So, meron po dito yung sa ibabaw, sa taas ng bubong, yung po yung commonly na nakikita po natin na mga pangalan po ninyo at sari-sari store. Halimbawa, Athena Sari-Sari Store. Yun po yung isa sa mga example ng mga collaterals or yung mga advertisements. Athena, paano ba makakatulong ang i-renta sa aming mga negosyo? Number 1 po, katulad ng na-mention ko, ito po ay additional income sa inyo. Later, ipapaliwanag namin kung paano po kayo kikita sa i-renta. At pangalawa, good for store recognition. Siyempre, dahil makikilala po ang store ninyo ng iba't ibang brands, marami pong mga possible stores katulad ng URC, ng Unilever na maaaring mag-book ng inyong pwesto sa tindahan. Okay? So, ito po yung mga spaces na sinasabi ko kanina na mga pwede nyong iparenta. Meron po tayong tinatawag na sa itaas ng bubong. So, napapansin nyo itong mga spaces na to, no? Itong nasa taas, itong mga nakasabit sa banda dito na mga spaces. Sa ngayon, ito ay libre or may mga nakukuhan lang kayong mga 30 pesos discount galing sa mga suppliers ninyo ng mga soft drinks or sa mga sigarilyo. Pero dito sa i-renta, babayaran po namin kayo. Yun po yung kagandahan nito. Or babayaran kayo ng brand kapag napili nila yung stores ninyo upang rentahan ng kanilang mga
advertisements o collateral. Itong mga nakasabit po na ito, katulad ng nakalagay dito sa itaas ng bubong, ito po ang tinatawag na collaterals o advertisements. Okay? So ito po ang isa sa mga spaces na pwede nyo pong iparenta sa itaas ng bubong. Maaari din pong iparenta ang nakabitin sa ibaba ng bubong. Pwede nyo rin pong iparenta sa gilid ng tindahan. So lalo na kung maluwag po yung gilid ng tindahan ninyo, pwede nyo po itong iparenta at magkakaroon po kayo ng extra income. At meron din po tayo sa bintana ng tindahan. So pwede yung mga nakatakip sa tindahan, ito po yung pwede natin din itong iparenta, yung spaces na ito. At lastly, at isa pa, meron po tayo sa ilalim ng bintana. At lastly, meron po tayong tinatawag na sachet hanger. Alam ko familiar po kayo sa sachet hanger, lalo na sa may mga sari-sari stores po dyan. Yun po yung mga hanger na may nakalagay, halimbawa po yung Magic Sarap, Cream Silk. So yun po yung halimbawa ng sachet hanger na pwede rin pong iparenta sa inyong mga sari-sari stores. Okay po? So, Athena, para gusto pa namin maintindihan lalo, papaano ba mag-work o papaano ba kami talaga kikita sa e-renta? So, una po, kailangan yung mag-create ng tindahan or mag-set up ng e-renta sa inyong peddler application. Ito po ay under sa e-products. Makikita nyo po doon ang subukan ng e-renta. Pagkatapos nyo po mag-create, pwede nyo pong i-post, katulad ng mga nabanggit ko kanina ng mga ads, kung ano po yung gusto nyong iparenta. Halimbawa, sa itaas ng bubong, sa gilid ng tindahan, sa ibaba ng bubong, or kung ano man po ang available spaces na pwede nyo pong iparenta. Maaari po kayong magparenta ng higit sa isa. Halimbawa po, pwede nyo pong iparenta ang buong spaces ng inyong tindahan, lalo na kung ito po ay available. Okay? At pagkatapos po nito, kapag na-post nyo na po ang inyong mga pwesto ng inyong tindahan, maaari mag-aantay na lang po kayo ng tawag o mag-aantay na lang po kayo ng update sa inyong peddler app kung may nakapag-book na po ng inyong mga spaces. Okay? Pagkatapos po nun, si brand naman po ay maghahanap siya ng mga tindahan na mayroong available spaces. Nakadepende po ito depende po sa strategy ng mga brands kung ano po yung mga pipiliin nila. Kaya I suggest po kapag nagpi-picture po kayo ng inyong tindahan, siguraduhin po nating malinaw, malinis, at wala po tayong mga nakapaskil na kung ano-ano po sa tindahan para po mas presentable po siya na nakikita ng ating mga brands. At sa gayon po, mas naa-attract po natin yung mga brands kapag mas maayos po natin pinupost yung mga tindahan natin. Okay? Ngayon po, halimbawa na-post na po ni Aling Erica ang kanilang tindahan, no? Ngayon, si brand naman po ay maghahanap. Halimbawa, ang brand natin ngayon ay si URC or si Universal Robina. Maghahanap po siya ng mga available spaces na pwede po niyang i-book or rentahan. Ngayon po, dahil nakita niya po yung kay Aling Erica na posted at nakita niya na, okay, gusto kong bilhin ang sa ibabaw or gusto kong pakyawin ang buong spaces ni Aling Erica. Ngayon po, i-add to cart po nila ito sa kanilang mga shopping cart. Para lang silang nagsha-Shopee, no? Para lang sa kaparehas lang ng pagbibili ng pagbabay sa Shopee. So sila po ay mag-add to cart at i-check out po nila ito. Ayun naman po, si brands, ipapadala po nila yung mga collaterals nila sa inyo. Ito po ay depende sa pagpapadala. No? Maaari po nilang ipadala to via LBC, JNT, o yung kanilang mga sariling courier o yung mga delivery rider nila. Ngayon, kapag ito po ay napadala na, maaari nyo na pong i-post ito sa inyong mga tindahan. At kapag na-i-post na po ang mga collaterals na ito at mga marketing advertisement or mga tarpaulin na ito sa inyong tindahan, doon po magsisimula ang inyong kontrata sa brand na yon. Okay? So meron po akong ni-ready dito, no? Pero bago ako mag-proceed
po sa next topic natin. Ito po ay kwento ni Juan at ni Aling Marites. So, gusto ko po muna malaman kung up to this moment po ba, clear po ba ang pagpapaliwanag ko tungkol sa irenta? Naiintindihan na po ba natin? Maaari po ba kung maka-receive ng thumbs up? Okay po. Maraming salamat po, Kapedler Romel. Maraming salamat po, Risa, Bernadette, and mga Kapedler. Okay, maraming salamat po. So, ayan, sige. Mag-proceed tayo sa kwento ni Juan at ni Aling Marites. Okay? Okay po. Miss Kapedler Vanessa, ano po ang ating may katanungan po ba tayo? Okay, sige po. Sige po. Okay, let's proceed po sa kwento ni Juan at ni Aling Marites. Napindot lang po. Sige po, Kapedler. Walang anuman po. Sige po. Sige po. Let's proceed po. So, ito pong kwento na ito, si Juan po, bigyan ko lang kayo ng background story nito. Si Juan po ay naku-curious siya sa ginagawa ni Aling Marites. Si Aling Marites ay solid Kapedler natin at updated siya sa lahat ng mga feature na nilalabas ng ating ng peddler application. Kaya si Marites ang may alam tungkol sa i-renta feature ng peddler. So, let's proceed. Ang nakadilaw po ay si Juan at si Aling Marites naman po itong may nunal sa bibig at naka-color pink. Okay? Sige. So sabi ni Juan, Marites, ano ba ang pinagkakaabalahan mo dyan? Sabi ni Marites, naku, meron bagong feature si peddler, ang i-renta. Sabi ni Juan, ano naman ang i-renta? Ang i-renta ay isang feature kung saan pwede mong parentahan ang mga spaces ng inyong tindahan. Katulad na lamang ba ng mga signages ba yan? Katulad ng RC o ng mga sigarilyo at smart at iba pa? Tama, Juan. Ang kagandahan dito ay hindi ito paparentahan sa'yo ng libre, kundi kikita ka pa. Diba? Sa ngayon kasi tama si Marites. Kasi sa ngayon, lahat po ng mga brands, pinapalagay po to sa inyong mga tindahan for free. Pero dahil kay peddler, dadaan na po ang transaction via i-renta, kikita na po kayo dito. So, bukod doon, di ba? Bukod sa meron na pong mga advertisements na nagpo-book sa inyong store, may extra income pa kayo. Ayun, sabi ni Juan, paano? Samantalang nakukuha ko lamang ito ng libre. Naku, sabi ni Marites, naku Juan, alam mo ba kapag nag-create at nag-list ka ng account mo sa i-renta ay babayaran ka ng mga brands. Katulad na lamang ng URC, Unilever, basta marentahan nila ang iyong tindahan. Kaya mong kumita ng up to 115 hanggang 400 pesos kada buwan. Imagine mga ka-peddler, itong 115 to 400 kada buwan, sobrang laking additional income neto para sa inyo. So, ang suggestion ko sa inyo, so imbis na magtanggap tayo ng mga collaterals na for free, maaaring sabihin nyo doon sa mga nagdi-deliver sa inyo, nako, i-peddler mo na yan para doon tayo magta-transact. At least, kumita pa ako, di ba, bilang tindera. So, napakalaking opportunity nito mga ka-peddler, 115 hanggang 400 compared sa libre at mga 30 pesos or maliit na value lang na kinikita ng isang sari-sari store. Yan, sabi ni Juan, grabe naman ang peddler. Ano ang dapat kong gawin para matanggap ko ang bayad ng brand? So sabi ni Aling Marites, bukod sa pagsiset-up ng i-renta account sa peddler, kailangan mo lang i-maintain ang collaterals na ipapadala nila sa'yo. Meaning guys, kailangan i-maintain dapat ito ay nasa maayos na kondisyon. Walang punit, walang sira, walang mga drawing. So kailangan maayos para i-release ng brand ang bayad nila sa inyo. Okay? Ngayon nagtataka pa rin si Juan. So sabi naman ni Aling Marites, kailangan ito ay nasa maayos na itsura katulad ng nabanggit ko kanina. So dapat wala itong punit o anumang sulat doon sa mga collaterals. Kasi kapag ganon, i-release ng brand ang mga bayad sa inyo. Ang kailangan nyo lang i-maintain
ang collaterals na ito. Okay? Ayun, tuwang-tuwa si Juan. Wow! So sabi ni Marites, kapag nasa maayos na kondisyon ng kanilang collateral or ang iyong collateral sa loob ng buwan na nirentahan nila sa'yo. So, pwede kang rentahan ni brand ng 6 months up to 18 months. Ganun katagal, ganun kahaba. So imagine, yung 115, ita-times mo pa siya sa 6 months dahil ganun kahatagal ang kontrata mo doon sa brand na yon. So makakatanggap ka doon ng buwan-buwan na income hanggang matapos ang iyong kontrata sa brand na yon. Okay? Sabi ni Juan, ang galing Marites, turuan mo nga ako mag-set up. Sige, ihanda mo ang iyong peddler app. So mga ka-peddler, sa mga hindi pa nagsa-sign up sa e-renta, no, ihanda natin ang ating mga peddler app dahil ang next topic natin ay magdi-discuss tayo or magse-set up tayo ng account ninyo sa e-renta. Okay? May katanungan po ba tayo tungkol dito sa kwento ni Juan at ni Aling Marites as of the moment? Meron po ba tayong mga clarification? Yes po, Ka-Peddler Krisha. Tanong ko lang po, paano kung di sinasadyang may nasulatan siya or napunit ng maliit? Ano pong mangyayari nun? Depende po ito sa punit, no, ka-peddler. Kung ang punit po ay hindi naman po ganun kalaki or depende po ito kung tatanggapin po ng brand yung sira or kung ano po yung naging damage ng collateral. Kung hindi naman po ganun ka-obvious, acceptable pa po sa end nila, pwede pa rin po nilang i-release yung fund. Pero kapag hindi na po ito okay, katulad na lang ng sobrang grabing sulat na ang nangyari sa collaterals, pwede pong mag-resend si brand sa inyo ng panibagong collaterals. Tapos aantayin nyo lang po yun, kailangan po ulit i-post nyo yun para i-release po ulit ni brand sa inyo yung pera po. Yes po, Ka-Peddler Susan. Question lang, Miss Athena. Kasi nung last time na nag-send kasi ako ng mga pictures, mainit yun. So nakatakip yung store ko. Tapos hindi ko pinicturean yung side na malaking wall na talagang pwedeng paglagyan ng mga collaterals. So, pwede pa bang i-submit ulit yung pictures? Oo naman po, Miss Susan. Maaari po nyong i-submit ang pwede po kayo mag-retake ng photo hanggat maging maayos po. Yung tingin niyo po maayos na po yung or satisfied na po kayo dun sa picture na yun, pwede niyo po i-retake ng paulit-ulit yung picture po. Ay, yung sari-sari store po ninyo. Okay, thank you. That's all. Okay po. May question pa po tayo, mga ka-peddler? Wala na po. Okay po. Sige, let's proceed po sa pag-setup ng account o pag-create ng account. So sa ngayon ka-peddler, ang i-renta po natin ay nagsisimula pa lang po siya or ang meron pa lang po tayo nang makikita nyo po sa end nyo ay ang pag-set up ng account sa i-renta. Sa ngayon po, hindi pa po available ang feature ng pag-list o ito po yung tinatawag na i-start nyo na parentahan yung inyong mga spaces. So if ever po magkakaroon po ulit tayo ng panibagong webinar to help you po na kung paano po mag-set up or mag-list po ng inyong mga spaces. Okay po? Sige. Ngayon po magse-set up naman po muna tayo ng i-renta sa inyong mga peddler app. So, unang step po, atin pong i-download o buksan ang ating mga peddler app. At pagkatapos po, i-click po natin itong e-products na feature na ito dahil nandito po sa loob nito ang i-renta. At pagkatapos po natin i-click ang e-products, pindutin po natin ang subukan ang i-renta. After po nito, makikita po natin dito
ang mga details, katulad na lamang nito na isa-set up niyo po yung stores, ilalagay niyo po yung mga location, ano po yung itsura ng stores. So, kung ready na po kayo mag-set up ng inyong stores, i-click lamang po ang i-set up ang stores. Next po is, narito po yung mga details na kinakailangan po ninyong i-provide sa pagsiset up ng stores. Una po, kailangan yung store name, address, and yung landmark po. And then, kailangan kuhaan ng magandang litrato ang harapan ng inyong store. At pagkatapos po, i-click po natin ang Start Setup. Sa pag-start setup po, kailangan po nating i-allow ang location upang ma-detect po natin yung exact address at camera sa pag-setup ng store. Kailangan po natin to para kapag tiningnan ng brand po kung nasaan po banda yung stores ninyo, ano po yung mga kalapit, mas ma-attract po yung mga brand doon sa inyong stores. Okay? I-click lamang po natin yung continue. Yun po, pagkatapos po natin i-click ang continue, makikita po natin na lalabas po itong part na to. I-click lang po natin ang while using the application. Then pagkatapos po nun, pwede na po tayo mag-proceed sa step 1, which is ang pag-update ng business information. So dito po, kailangan lang po natin i-update ang ating mga business information dahil posible po na hindi pa po ito updated. Pag hindi po kasi updated ang ating business information, mahihirapan po si brand na ipadala po yung collateral sa inyong mga lugar. So maaari po, magre-result po ito sa mga canceled contract. So kaya po hinihikayat namin na tamang information po ng inyong mga businesses ang ilalagay po dito. So kailangan po natin sagutan ng tama ang mga informasyon, lalong-lalo na po yung name at yung mobile number at yung business name po natin. Okay? Next po, siguraduhin po nating tama rin po yung lugar at address dahil dito ipapadala ang mga collaterals o mga tarpaulin. So meron po dito yung address, yung country, kailangan po natin i-set up yan, yung region, province, city, barangay, and up to the house number, street, district. Kailangan po natin ilagay ang exact address. Ngayon po, after po natin i-fill out yan, satisfied na po tayo, i-click lamang po natin ang Save button. Pagkatapos nun, ka-peddler, ito po yung lalabas. Updated na po ang aking business information. Next, kailangan po natin pumili ng landmark na pinakamalapit sa iyong tindahan. Pwede po kayong pumili ng mahigit sa isa na landmark. Depende po. So, for example po, pag clinic niyo po yung landmark, ito po ang lalabas. So, nandito po yung school, church, government, hospitals. So, kung sa tingin nyo ka-peddler, meron pong mga landmarks na kulang dito na malapit sa inyo, pwede po natin ilagay dyan at i-consider po natin yun. Pwede nyo po siyang sabihin sa feedback form po para po mai-add po namin dito. Okay? So, halimbawa po, pag nakapili ka na po, i-click nyo lang po yung apply. Pero kung wala naman po sa inyong lugar, maaari nyo rin naman pong i-skip itong portion na ito. Okay? At pagkatapos po niyan sa peddler, halimbawa po dito, updated na po lahat ng address ko. Pagkatapos po, i-click po natin ang next. Pagka-click po natin ang next, ito po dapat ang sunod na screen na makikita po ninyo kapag updated na po ang details ng inyong stores. Ito po ang Google Street View. Dito po para malaman po ng brand kung ano pong itsura ng inyong store, saan banda, saan po siya malapit. So ito po yung magiging reference po ng mga stores. And ito rin po yung magiging way nila para maipadala nila yung collateral sa inyo. Okay? So automatic, pag tama po yung address po ninyo dito sa setup store, automatic po nalalabas ang inyong lugar sa Google Street View. Kung ito po ay tama na, pwede nyo pong i-click yung Confirm Street View. At kung hindi tugma sa inyong address, maaari po kayong mag-manual pin location. Okay po? Pagkatapos po natin i-click ang Confirm Street View, maaari na po tayong mag-upload ng inyong mga tindahan. So, pag nandito na po tayo sa stage na to, kailangan nyo na pong i-ready ang camera ng inyong cellphone. At pwede na po kayong lumabas ng bahay para picturean po yung harap ng inyong tindahan. Okay? So, kailangan lang po natin i-click ang Take Photo. So, siguraduhin lamang po natin sa pag-picture, no,
malinis po at walang nakaharang sa harap ng tindahan gaya na lamang ng mga motor at mga batang naglalaro. So ganito po ang tamang pagkuha ng larawan po no ng inyong mga tindahan na malinis at talagang tindahan po ang ninyo ang nakikita. So kapag okay na po, i-click nyo lang po yung capture button po doon sa camera ninyo at ito po ang next steps na lalabas. So, kailangan nyo pong i-review kung tingin nyo po satisfied na po ba kayo doon sa picture or hindi. Kapag hindi, maaari po kayo mag-retake ng photo. Pero kapag satisfied naman na po kayo, maaari nyo na pong i-click ang confirm photo. Siguraduhin lamang po natin na malinaw po ang pagkakakuha natin sa mga stores. Pagkatapos po natin i-click ang confirm photo, lalabas na po itong details na ito. So ito po yung details mula sa pag-setup ng store at yung pagkuha ng litrato ng inyong mga sari-sari store. So i-click lamang po natin ang confirm details. After po niyan, kailangan po lang natin i-click ulit yung yes. Ibig sabihin po nun, we are allowing pinapahintulutan po natin o binibigyan natin ng permission yung mga brand owners na makita yung ating mga tindahan or yung mga information na sinetap natin kanina. Tapos po mag-click ng yes, the Naka-Peddler, congrats at successfully added na po ang inyong store. Nakapag-setup na po kayo ng inyong store. So kung gusto po ninyo makita, i-click nyo lamang po ang go to home para po ma-view yung store profile. And then ito po yung lalabas niyan ka-Peddler. So ito po yung itsura ng inyong store profile sa ngayon. Pero po ito po ay madadagdagan kapag na-release na po namin yung listing or create listing po na feature. So para i-check po ang inyong store profile, i-click lamang po yung view store profile. After po yan ka-Peddler, narito po yung makikita nyo po yung details ng inyong stores. So katulad po nung tanong ni ka-Peddler Susan kanina, kung hindi po kayo satisfied sa pag-take ng photo nung unang capture, maaari nyo pong i-retake yung photo dito po. Para po mas mapaganda pa po natin yung pagkuha ng larawan ng ating mga tindahan. Okay? So, naka-follow po ba tayo sa pag-set up ng ating i-renta store? Na-follow naman po natin. Clear po ba? Okay, maraming salamat po ka-Peddler. Sige po. Okay po. Ngayon po, ang next steps naman po natin, ito po ay konting reminders lang po sa mga dapat tandaan sa pagpaparenta ng inyong mga stores o inyong mga tindahan. No? So number 1 po, ang collaterals po ay dapat panatilihing maayos o walang punit o sira hanggang matapos ang kontrata. Para po ma-ensure po natin na makaka-receive po kayo ng bayad galing po sa ating mga brands. Pangalawa, kailangan pong mag-update agad sa loob ng 1 o 2 araw dahil po doon po i-check ng brand kung maayos pa po yung or kung na-receive yun na po ang inyong mga collaterals. Pag nakapag-update na po kayo sa loob ng 1 o 2 araw from the date or mula sa araw na na-receive nyo po yung mga collaterals, doon po mag-i-start agad yung araw ng pagpaparenta. So halimbawa, nagpadala po si brand ngayong araw na ito, September 20 ng collateral. So maaari po itong maaari nyo pong ikabit at maximum of September 22. So September 22, kapag nakabit ko na po, nag-send po ako kay brand ng proof na okay po brand, nakabit ko na po. So from 22 po hanggang ang next po ninyo na update sa brand ay October 22. So kada buwan, kailangan pong mag-update sa brand kung ano po yung status ng collateral. So kada update po natin monthly sa brand, saka po i-release ng brand yung ating mga yung bayad nila sa inyo. Okay? I-monitor din po natin ng maayos ang mga spaces na iyong pinaparenta sa iyong tindahan upang hindi malampasan o makalimutan ng araw ng audit.
So katulad po ng na-mention ko kanina, magkakaroon po si brand ng monthly audit sa inyo. Meaning ito po ay kada buwan mula sa araw na ipinaskill or mula sa araw na kinabit po ninyo yung mga collaterals na pinadala sa inyo. Dito po sa audit, malalaman po ni brand kung maayos or may damage na po ba yung collateral na to. And then dito rin po magbibase si brand kung magre-release po pa siya ng fund o magpapadala po siya ng panibagong collateral sa inyo. Okay? Next po, pinaka-importante din po sa lahat, bawal pong patungan o takpan ang mga collaterals o tarpaulin ng iba pang tarpaulin. So, mahigpit pong ipinagbabawal yun, lalo na po kung nakakontrata po kayo sa isang brand. Kailangan po yung collateral ng brand na yun lamang po ang nakalagay doon. Hindi nyo po siya pwedeng patungan o hindi pwedeng takpan. Okay po? So, yun po, dun po actually nagtatapos ang ating discussion or orientation regarding sa e-renta. May mga katanungan pa po ba tayo sa puntong ito? Clear naman po. Clear po so far ang tungkol sa e-renta. Okay po. Sige po. If clear na po, ito po, meron po tayong mga QR code po dito mga ka-peddler. So meron po tayong tungkol sa e-renta. Kung gusto nyo pong malaman ang tungkol sa e-renta pa, ay download po natin ang Peddler app. Meron din po tayong QR code para dito. Kung hindi pa po nakakapag-join sa Peddler FB community ng Peddler, maaari nyo rin pong scan ito para po makapag-join kayo. Kung may mga katanungan po kayo sa amin, maaari po kayo mag-chat dito po sa messenger ng Peddler. Ngayon ka-Peddler, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng umattend po sa araw na ito. Magkakaroon pa po kami ng next orientation or onboarding. Ngayon po, kung meron po kayong mga kaibigan or mga kumare na nasa may question po si ka-Peddler Daisery. Ma'am, tatawagan po ba kami pag qualified po sa URC? Ma'am Daisery, kapag kayo po ay napili doon sa paparenta po ng spaces ninyo, maaari po kayong tawagan ng brand. Maaari din, makaka-receive din naman po kayo ng notification sa inyong Peddler app na kayo po ay or nerentahan po ng isang brand ang inyong mga spaces or ang spaces po ninyo. Okay po? Okay po. Walang anuman po ka-Peddler. Sige po. So marami pa po kaming ongoing webinar po or ganitong mga session, onboarding training. Kung may mga kaibigan po kayo na gusto nyo pong i-share ang additional income na ito, maaari nyo po silang maaari nyo pong ibigay yung details nila sa feedback form kung meron po kayong i-refer or maaari po silang mag-chat doon sa messenger or comment sa Peddler FB community na kung gusto po nilang umattend sa session na to. Okay po? Maraming salamat po mga ka-Peddler and have a good day po. Maraming salamat po sa pag-attend. Maraming salamat ka-Peddler. Thank you ka-Peddler. Salamat po. Thank you po ka-Peddler. Opo, salamat din. Thank you po.